intentional. Choosing a life of obedience. Who wants eternal life? Tanan kita gusto eternal life. Pero anong kinanglan nato, agutman ko nato ng eternal life? We must love God and obey His commandments. We obey that because we love God. Ang Diyos may gugmaon gid sa piya kung ano ka kag sino ka, ang Diyos may gugmaon. That's why ang rason mga kauturan gintawag ya kita. Mo nang klase nga pagigugma ngaya sa Diyos, wala ka may ginapasino kung sino ka man kag kung ano man ang nagyan mo, ginabaton ta ka, bangod nga ginapalangga ta ka. Nagpakatao siya para sa aton. Pagkatapos ang tanan, gin-reject ta lang. Insikway ta lang. Hindi na ko gusto mag-alaga. Hindi na ko magsimba kabagod maging sunggudan ako da. Hindi na ko magsimba bangod mabudlay ko magbiya sa bisyo ko. Ginbaylo ta pa ang sanginhimo niya. Nga bilang Diyos, nagkarisya, nagkuha siya sa butang nga hindi dapat. Pero ginhimo niya, kaya muning nagakadapat. Bangod ikaw kag ako, luwason niya sa bitbi sang impyerno. If you read the word, makahibik kang haman. Kung may imagine mo isa kahari, ginbaliwala yung pagkahari niya, bangod ikaw ang nakita niya kay naluoy siya. Hindi mapunggan ang iyang ginhimo. Ginpili niya, magiging olipo na lang ko, basta maluwas ko ang ginapalangga. Salvation is not how long is your hair, how long is your skirts, but I want you to know, our salvation is byproduct of our obedience to God. Ang kaluwasan, hindi basihan kung ano kalaba, kung ano man kalaba ang buhok mo, kundi ang basihan sa siningatak na kung paano mo tumanon ang aton buhi nga Diyos. This is not the Pentecostal doctrine. This is the doctrine of our Lord Jesus Christ. We need to obey Him because we love Him. Aslo nga palangga mo siya, aslo nga ginasiling mo ko galingon mo, Lord, I love you with all of my heart, Lord. I will obey now, God. What we have to do is to obey God rather than men. Dapat sa iya ang tanan ngay maya kagkadungganan, bangod siya lang ang may kasarang nga magliwat at magbag-o sa kabuhi sa isa katao.